Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 3 o'clock in the afternoon here in the Philippines. At happy Mother's Day sa inyong lahat. It's Sunday and hindi po tayo nakapag-vlog ng masyado dahil ay nagkasakit po ako, no? Pero okay lang, vlog lang tayo. Patuloy pa rin tayo sa ating ginagawa na i-update ko kayo, di ba? So, una nating pag-uusapan ay ito ngang ano kaya ang susunod dito kay former Senator Leila de Lima matapos ma-acquit ito sa kanyang second drug case. Okay? Yan ang unang pag-usapan natin. Pangalawa nating pag-usapan ay itong si Senator Bato de la Rosa. Pagkatapos ng hearing dyan sa Senado sa kampo ng mga Teveses at sa kampo ni former Governor Digamo, kung ano ang kanyang reaksyon dito sa dalawa. Okay? Dahil parang patapos na itong hearing na ito at masasabi natin na gusto nating tanungin itong si Senator Bato de la Rosa kung ano ang nakikita niya dito sa hearing, ano ang makukuha ng both parties, no, sa kampo ng Digamo at Teveses. Yan, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, follow, subscribe Donmar TV para lagi kang updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, sa aking page sa Facebook at sa YouTube, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you. So, unahin natin itong ating first topic, no? Ano kaya ang magiging mangyari? Ano ang susunod dito kay former Senator Leila de Lima matapos ma-acquit itong second drug case niya? Okay? So may ipapakita kong video sa inyo at magre-react tayo dito. Tiwala ang kampo ni dating Senador Leila de Lima na hindi magtatagal ay lalaya na ito matapos ang 6 na taon na pagkakakulong. Ayon kay Atty. Bonnie Tacardon, abogado ni de Lima, isang kaso na lang ang hinihintay nila na madesisyonan ng korte. Kumpiyansa naman sila na mapapawalang sala rin dito ang dating mambabatas. That's already 2 cases down and 1 more to go. I am of course happy that with this second acquittal in the 3 cases filed against me, my release from more than 6 years of persecution draws nearer. Naging malaking konsiderasyon sa ibinabanghatol ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 ang pagbawi ni dating Bureau of Corrections o Bucor OIC Rafael Ragos sa kanyang testimonya laban kay de Lima. Nung binawi niya itong salaysay, nawalan ng tuluyan ang basehan ng akusasyon sa kanya at nagkaroon ng reasonable doubt sa akusasyon laban kay Senator Leila de Lima, at kaya dahil dito Senator Leila de Lima was acquitted based on reasonable doubt. Para kay Justice Secretary Crispin Remulla, ang acquittal kay de Lima ay nagpapakita ng pagiging malaya ng hudikatura at pag-iral ng rule of law sa bansa. The rule of law has prevailed, and it just points out to us that the independence of the judiciary is a basic foundation of our democratic system. It's good for us. Tiwala naman si Executive Secretary Lucas Bersamin na pinag-aralang mabuti ng West ang kaso ng dating senador bago ito nagbaba ng desisyon. Ang judge lang ang naka-aral doon sa ebidensya. Kung inakwit niya, naipaliwanag naman niya yan siguro sa kanyang desisyon. Wala akong masasabi kundi purihin natin yung judge. At si Senator de Lima, that's another victory in her cup. So that's all. Ayoko naman mag-congratulate. That's the justice system working.
Bukod kay De Lima, acquitted din sa kaparehong kaso ang dating driver bodyguard ni De Lima na si Ronnie Dayan. Umaasa naman ang abogado ng dating senador na bago ang susunod na pagdinig sa Hunyo, magkakaroon na ng desisyon ang hukuman sa kanilang petisyon para sa pansamantalang kalayaan nito. Bernard Dadis, Okay. So, yan ang posible na kasunod na mangyari kay former Senator De Lima matapos ma-acquit ang second drug case niya. Marami pang nagbibiro na makikita na raw sila ni Junel. Okay, so magre-react tayo dito, no? So, pakita ko muna yung mukha ni De Lima. Ayan. So, isang kaso na lang ang remaining dito kay former Senator De Lima. Isang kaso na lang. Yung first drug case niya, na-acquit. Ngayon naman, itong latest, second drug case niya ay na-acquit. So, isang kaso na lang ito. No? So, ang tanong dito, yung last case niya, yung pangatlo, ay mapawalang sala ba siya dito? Ma-acquit ba siya dito? Yan ang tanong, di ba? Ng karamihan. Which is, ang judge lang ang may alam dito. No? At that is still under study by the mga hukuman. Okay? So, sabi pa nga dito ng mga eksperto, no, na purihin ang judge dito kay sa nangyari dito kay former Senator De Lima. Dahil nga, it only shows raw na ang justice system raw ay nagtrabaho. Okay? Ang proseso is talagang makikita mo at masasabi mo na ang justice system dito sa Pilipinas ay working. Okay? So, reaction rin ni former President Duterte, inirerespeto niya ang desisyon ng korte dito. Okay? So, ano kaya maghihintay lang tayo kung ano ba talaga ang magiging desisyon ng korte sa last na case nitong si former Senator De Lima, yung third case niya. Okay? So maghintay tayo dyan kung sana rin mapabilis dahil matagal na siya sa kulungan, di ba? Alam kong marami sa mga audience ko dito na hindi nagustuhan yung desisyon dahil gusto nilang mapakulong itong si former Senator De Lima. Ngunit, ayan, yung re-respetuhin natin ang korte dahil mahirap yan, no? Maraming dinaanan rin yung mga judges na yan bago sila nakapagbigay ng pinal na desisyon. Okay? So, comment, react, ano ang masasabi nyo dito? Pag-usapan natin yan sa comment section. Pangalawa nating pag-usapan ay ito ngang si Bato de la Rosa, no? Senator Bato, sa side ng mga Teveses at sa kampo ng mga Digamo, no? Sabi ni Senator Bato de la Rosa na both parties sa side ng Digamo at sa side ng mga Teves hindi makapag-claim na sila ay malinis. Dahil parehong may aligasyon, parehong may mga supporters itong dalawang bigating apelyedo ng mga Teveses at itong Digamo. Maraming allegation ang mga Digamo, maraming ring allegation ang mga Teveses. Okay, so ipapakita ko itong video na ito at The Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs wait will muna, now ha? craft its committee report. Okay, i-play natin itong video at magre-react tayo dito. The Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs will now craft its committee report containing the findings and recommendations from the panel's inquiry into the killing of Negros Oriental Governor Roel Digamo and cases of violence in the province. This as the panel wrapped up its hearing last night. Its chairperson, Senator Ronald Bato de la Rosa, maintains they were able to shed light on various cases tackled during the course of the proceedings. However, he believes neither of the Digamos nor the Teveses can claim pure innocence. Nobody can claim from both camps na they are absolutely clean. Kasi may mga allegations May mga allegations. At alam natin, yung mga allegations na yun ay meron talagang weight at may katotohanan.
On the Digamo Slay case, the senator places his full trust in the Department of Justice. De La Rosa says the panel will have to study first the possible recommendations for suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. All the evidences are leading towards kaso lang hindi natin gaano natas yung kaso ni Digamo, di ba? Dahil nga nakapokus tayo sa ibang kaso dahil nakiusap yung DOJ na yung mga nahuli nila na mga suspects ay huwag munang isama dito sa hearing para hindi ma-compromise yung case build-up nila. The Senate panel is eyeing to recommend amendments to the Local Government Code of the Philippines to ensure that the Philippine National Police and not the local government officials will have the sole authority to appoint heads of police in localities. The PNP themselves knows the merit and fitness of these officers. So alam nila kung sino karapat dapat na ilagay dyan without any political intervention. Alam nila. So mawala na yung palakasan sa mga politiko. Minimize yan, if not totally eliminated, pag wala ng utang na loob yung police doon sa politiko. De La Rosa adds they will study to recommend the imposition of death penalty to former police and military members who are involved in private armies and to politicians who finance them. The lawmaker vows to finalize the committee report before the election period starts in August to consider the proposed postponement of the Barangay and Sangguniang Kabataan elections in Negros Oriental. Harleen Delgado. Okay. So, para sa akin, no, ang pulot dulo naman dito is, ano ang inaasam-asam ng mga taga-Negros, especially sa Negros Oriental, kung saan dyan nangyari ang maraming mga away politiko, di ba? So, ang inaasam ng probinsya ng Negros Oriental ay isa lang naman peaceful province. Okay? Dahil dito sa Senate hearing na ito, ang purpose dito is binigyan pansin ng Senado ang kalagayan ng Negros Oriental na peaceful ang province. Okay? Kasi marami na kasing mga sabi-sabi na ang away politiko dito sa Negros Oriental ay grabe na talaga. No? Medyo marami ng tao ang nadadamay, maraming namamatay. Kaya nga naalarma itong Senado dito. Kaya maraming investigasyon, patayan na pinakinggan dyan sa Senate hearing. Okay? So ano ba ang lesson na makukuha natin dito? No? Lesson ito sa lahat ng politiko na yung away nyo sa mga karibal nyo sa politiko, hindi kayo ang biktima Hindi kayo ang magiging biktima. Maraming tao ang nadadamay at yung kawawa dito ay ang taong bayan. Nag-aaway nga kayo bilang karibal nyo sa politiko, but ang taong bayan ang nagsasuffer. So, ba't ko ba nasasabi na lesson ito sa lahat ng politiko? Dahil sana naman iwasan na natin yung away politiko-politika, mga ganyan. Dahil hindi ito nagbigay ng kaunlaran ng ating bansa. Hindi naman ito nagbigay ng walang magandang idinudulot yung away na yan. No, kung hindi patayan lang, hatred lahat. So, yan ang lesson sa lahat ng probinsya sa Pilipinas na sana magkaisa na lang. Kasi it's better na magtulungan na lang than always fighting because of politics. Walang patutunguhan yan. No, kagaya dito sa nangyari sa Negros, grabe, maraming pamilya ang nasisira, nanganganib ang mga buhay ng tao at hindi na makapaggalaw dahil nga marami ng kalaban, marami ng mga away. So lahat, mga kapulisan takot rin.
Oh, so sinong kawawa dyan? Taong bayan. Kapag ang pulis ay hindi na mag-function dahil takot na rin sa kanilang politikong pinapanigan. Diba? So yan ang magiging lesson dyan. No? Taong bayan ang kawawa. So sana, the entire Philippines will masabi nating makita itong nangyari sa Negros at aral ito sa lahat. Okay? So kayo mga audience kayo dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na to. Ano masasabi nyo dito sa panig ng mga Teves at sa panig ng mga Digamo? Dapat na lang bang magkaisa? Dahil wala na talagang patutunguhan ito. Comment, react, at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So guys, like and share this video para naman kakalat ito sa taong bayan. At subscribe, follow Don Mart TV para always kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Ating let's try na makapag-vlog tayo kahit may karamdaman tayo pero patuloy pa rin tayong mag-update sa ating mga audience dito sa Don Mart TV. Okay? So guys, hanggang dito na itong video na ito. Happy Mother's Day sa inyong lahat, sa mga great mothers dyan. So see you in my next video. Have a great day and God bless sa inyong lahat.